Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So, araw ng Martes, December 3, maglo-load tayo. Pakil, Laguna ba? Pakil. Sa GRPC tayo maglo-load. So, may oras kasi sa CLRPC. Tapos nag-cancel yung BBC natin. May lo-load sana tayong isa sa BBC. So, may oras yung sa CLRPC natin kaya hindi tayo doon maglo-load. So halos parehas lang naman sila ng hahagisan or bibitawan ng ibon. So update ko lang kayo sa mga kalapati nga natin. Ayan, gabi na tayo nag-update. So hindi tayo nakapag-update kaninang maga. So ayan, mga galing sa salmonella yan. So iniiwasan natin na tumagal yung salmonella. So sa pagpapagaling naman ng salmonella, gagawa natin ng video yan sa mga susunod. So basic na basic lang sa atin ano, yung pagpapagaling sa sukat tae ng ibon. So nagsusuka, nagtatae, tapos puro tubig yung hinahanap. Yun yung possible na symptoms or sintomas. So hindi sila kumakain, puro tubig ang gusto nila. So kumain man, puro tubig ang una, no? Tutuka lang ng ilang tuka, tapos puro tubig na ulit yung inumin. So ayan, possible yun na yun ang sintomas ng salmonella. Yung mga sinabi ko na yun. Saan nga ba nakukuha yun? So nakukuha yun sa pagka-stress na stress yung ibon natin. So mahalaga na tulad niyan, yung club natin nagti 3 times a week. Naghahagis ng 100 kilometers. So kailangan galingan nyo mag-recover ng ibon. Hindi pwedeng sampa lang na sampa, ano? Kailangan tinitingnan nyo rin yung kondisyon ng ibon nyo. So tingnan nyo to. Napakaganda. So kung mapapansin nyo yung dumi niya, medyo basa pa pero okay naman itsura, ano. Pag ganyan, hindi ako natatakot, ano, dahil mag-alas 7 pa lang naman. So pagtungtong ng alas 9, doon ko talaga chine-check pagka derby na. Pagtungtong ng alas 9 ng gabi, doon ko chine-check yung dumi ng ibon. Doon nyo malalaman kung okay or goods yung ibon nyo. Kailangan buo-buo na yung dumi nila pagka ganung oras. Pero pagka ganyan, normal lang yan kasi hapon nagpainom tayo, talagang iinom yung mga kalapati nga natin. Kaya normal na pag dumumi sila medyo basa. So tulad nito, medyo basa pang konti. Pero pag tungtong ng alas 9 yan, buo-buo na yan. So pasintabi sa mga kumakain. So binebasic nga lang natin yung pagpapagaling ng salmonella basta nakatutok tayo. Once kasi na hindi nyo naagapan yung salmonella, yung sinabi ko nga sa inyo, yung pagtatae ng tunaw tapos puro tubig ang gusto, maaaring lumipat ng ibang sakit yun, ano? So or madagdagan ng sakit yung ibon nyo kasi hindi nyo basta mapapagaling. So baka magkaroon ngayon ng one eye sipon na hindi rin mapagaling. May mga basic naman na tayong mga gamot doon, ano? Kung susundan nyo or panonoorin yung mga nakakaraang video natin, napapagaling naman natin yung mga one eye na pabalik-balik, tapos yung mga sipon na pabalik-balik. So isa yan symptoms kasi basta nagka-salmonella, sunod-sunod na yan, eh. Pero kung maagapan nyo, hindi magkakaganon yung kalapati nyo. So tulad na itong mga kalapati ko, so update ko lang kayo, no? Gaganda ng condition, mga naka-MacArthur natin. So ito, pang BBC natin. Ayan. So ganda ng condition, makikita nyo yung dumi, ayan, no? So namumuo na, maaga pa, mag-alas 7 pa lang, namumuo na yung dumi nila. So ito, pagka ganyan kasing mag-alas 7 pa lang, normal na medyo mabasa-basa. Ayan, no? So hindi pa ako naglilinis, eh. Bukas ang linis, abangan. So i-load natin yung mga kalapati nga natin. Ayan, ayan. Gando. Galing sa salmonella yan, guys. So gaganda ng kondisyon, tingnan nyo. So unang araw pa lang kasi kailangan, mahalaga makita nyo na yung yung sintomas, ano. So ganito kasi ako, pagka nagpakain ako sabay-sabay yan, pinakakawalan ko yan. Napapansin nyo yung kulungan, talagang sunod-sunod. So teka, maingay yung aso. So pagka nagpakain nga tayo ng mga kalapate, so sabay-sabay tayo magpakain ng kalapate. So halimbawa na lang, pag pinakawalan natin lahat dyan, sabay-sabay tayong magpapakain dito. So mapapansin nyo, may mga ibon na tutuka lang ng ilang tuka, tapos
babaklas na. Tapos pag nilagyan nyo ng tubig, mas gusto nila yung tubig tapos hindi na sila kakain. So pagka ganun kasi nagpakain kayo at ganun na yung sintomas ng kalapate, alam nyo na na may problema na kagad. Ihiwalay ko na yun tapos gagamutin na natin. So yung paggagamot naman ituturo ko sa inyo sa mga susunod na video nga natin, ano. Kasi mahirap na isang video na lang natin ngayon dito. Masyadong mahaba. So hindi ko mapapaliwanag ng gusto. Pero gagawa natin ng video yan sa susunod. Pero may video naman na ako rito, ano, sa mga dati kong upload. Ang problema lang baka natabunan na or ipapop up ko na lang or babump natin para mapanood ng mga ibang nakasubaybay sa atin. So hindi naman tayo nagbabago ng condition or sistema sa kalapate. So kung napansin nyo yung loop natin, ginawa ko na rin screen to. At kung napapansin nyo, lahat sila puro nakakulong na kasi nag-aaway-away na, naghahanap na ng teritoryo. Mas napapahinga sila pag ganyan. So pag nagpakain lang tayo at nagpaligo, nakakawala sila sabay-sabay. Tapos after nun ay kukulong natin para makaiwas tayo sa stress ng mga kalapati nga natin. So ayan yung setup natin ng loop. So medyo madilim kasi. Ayan, ganyan yung setup natin. Ang kagandahan pa nito guys, pagka ganito setup ng loop nyo, tulad nyan, may mga poop tray. Talagang sa gabi pa lang alam nyo na may problema or may sakit yung ibon nyo. Kasi pag sinilip nyo dumi, kunwari alas 11, minsan kasi may time guys, lalo na pag derby, alas 11 ng gabi sinisilip ko yan. Iniisa-isa natin para malaman natin kung may problema. Mabibigyan na kagad natin ng solusyon. Sabi ko nga sa inyo, basta nag-derby, lamang kagad yung nakakondisyon. Paano pag nagkasakit or may sakit na pala yung ibon, bukas nyo pa ng maga ma-check, patay na kayo nun or patay na, lugi na tayo sa kondisyonan ng kalapate. Kaya sinasanay ko na nakakulong yung mga kalapate para alam natin yung kung sino yung mga magaganda droppings. So bali dalawa lang kami nakakawala, ito saka yun. So pinagpaparis natin yung dalawa na yan. Ang problema, ayaw pumaris itong hen. Pero ito paris na kahit ano lagay kong barako na babae dito, pinaparisan niya. So ito yung masili natin, red masili. Ganda ng katawan, no? Punong-puno. Sa GRPC entry niya na yan, red masili. Gandang ibon. So sana magpakitang gila sa south, tumawid sana. So yun, hanggang dito na lang guys yung video natin. Ingat kayo guys, God bless.